Nako guys, eto na naman tayo sa panibagong tarot reading ni Wendra Fortune mga kababayan dahil may bago siyang tarot card reading kay PRRD. So ano kaya ang pumapaloob dito? Makakalaya kaya si PRRD sa ICC o hindi? So panoorin natin mga kababayan. Eto na po. Follow-up tarot reading po tayo para kay Tatay Digong. Yan. Ang dami po nagre-request. Siguro miss na nila. So, umihingi na lang sila ng tulong at balita dito sa tarot. Pakita mo sa akin. Yan, reshuffle po to ha. Yan. Rowa Rodrigo. Yan. Rodrigo Rowan Duterte. Tatay Digong. Dito tayo sa gitna. Alam ninyo, talaga sigurong napakalakas ng ating Tatay Digong sa divine intervention into the universe. Look, isang napakalaking tao. Bukod kay Trump, bukod pa dun sa isang presidente, ang muling magbibigay ng suporta sa ating dating president na ngayon ay nasa ICC na pangangalaga. Itong taong ito ay isang hari. Hindi ito isang presidente, hari. So, ibig sabihin, may isang taong humahanga sa kanya na ito ay talagang hari ang gagawa ng isang matinding desisyon upang siya ay tulungan at nagbibigay sa kanya ng isa pang pag-asa na muling makasama ang kanyang pamilya. At ito ay susuportahan ng dalawang bansa na malalaki pa. So bukod dun kay Amerika, Russia, or ito naman ay isang hari. Kumbaga conversion niya ay presidente maybe, pero hari siya ang tawag sa kanilang bansa. Susuporta para muling mapabalik ang ating presidente. At maaaring ikabagsak, nako grabe, ikabagsak ng lakas ng puwersa ng kung sino mang nagbayad. Ito inaakusahang nagbayad. Bakit? Kasi may pera. 2 beses na paglalabas ng pera na pinag-isipan pang mabuti. Kung sino man po yun, di natin alam kasi tarot lang to. Ito lang po ay tarot, wala namang pangalan. Na ayon sa tarot po na itong perang ito ay napunta dito sa mga tao na nire-represent po ng isang babae. Ayan, babae po siya na ngayon ay nagdurusa at umiiyak. Hindi ko alam bakit siya umiiyak. Hindi ko alam kung bakit siya nagdudusa. At ngayon po ay pabaliktad niyang mararanasan nila hindi niya lang. Nila ang sitwasyon kung saan marirealize nila na anong puwersang meron dito sa lalaking ito. At bakit sila ngayon ang magdudusa. Kaya lang, again and again po, pakabilisan dahil po hindi na kaya ng katawan ng ating dating presidente kasi nga po nagdaranas na siya ng
sa dugo, maaaring sa diabetic niya. Tapos, sa memory niya, medyo humihina na kasi may edad na. And sa mga tuhod, bituka. Karamdaman po ito na dumadanas ngayon ng matinding pag-ikot sa katawan niya ng karamdaman. Pag-ingatan po hindi ko alam pero tarot lang po ito. Pag-ingatan ang isang lason na maaaring magpahirap sa kanyang katawan. Ay, naku. Sana naman may magbantay sa kanya doon about sa mga pagkain. Ito po Ingatan. Ingatan ng mga ini-intake niya gamot at pagkain. Maaring kailangan may magbantay talaga, maaring mapag-initan ang ating dating presidente at medyo kastiguhin. Hindi ko alam kung sino itong mga taong to na maaaring kumastigo o maaaring manakit sa pamamaraan na sa pagkain. So mag-ingat kung sino man to. Ayan, pag-ingatan po ang ating dating presidente sa mga food intake, medicine intake, at dapat may magbabantay po talaga doon. Pipilitin, nakita po yan? May isang, isa, dalawa, tatlo. May dalawang, ngayon pa lang, may dalawa sa dalawa. At tatlo. Isa, dalawa, tatlo, maaaring ito ay tao o bansa ang magpupumilit na mapapermahan ito, papel, upang muling maibalik ang ating Tatay Digong sa Pilipinas. Yun. Ayan, isa, dalawa, tatlo, nag-uusap, pipilitin na yun ang papel upang maibalik ang Tatay Digong sa kanyang pamilya. Ito. Pipilitin nila. Tapos may isa pang makikialam na ito naman, pipilitin din niyang makiisa dito sa dalawang, ito sa isa, dalawa, tapos tatlo. Ito yung, maaaring ito ang ICC, maaaring ito yung dalawang malalaking tao na may palasyo, ibig sabihin may bansa na nire-represent. At may isa pang susulpot. Ako naman, sana mabilis. At gagawa ng paraan. At maaaring may isa sa ICC na babae na tatayo para baguhin ang lahat ng mga batas na ipinupukol sa ating presidente na maaaring itong babaeng ito, babae po ito ay pag-aaralang mabuti at susuportahan ng mga kasama niya na matataas na judge, kumbaga judge, hindi ko maalam kung ano yung awag sa kanila doon. Isang lalaki na humahawak ng kaso ang muling magre-revive at pag-aaralan ang lahat at magiging teamwork sila ng babaeng ito kung saan ang gusto nila ay mapagbigyan ang mga taong humihiling na mapawalang bisa at mapawalang bisa ang mga kaso at mapalaya ang ating dating presidente. At by this time, maaaring matakot sila na muling makinig sa ibang bibig or isipan. Sana mangyari na. Di po ba? Bakit? Kasi ayaw kong magkagulo.
Ayan po, nakabaliktad na babae. Ibig sabihin po nakabaliktad na babae, isang bayan, isang ina natin, Mother Earth o Mother Nation, ang inang bayan natin. Huwag bumaliktad. Bakit ako excited na mangyari na po ito? Para po huwag nang magkagulo. Yun lang naman ang pray ko eh. Maayos na ang lahat at huwag nang magkagulo, palayain ang dapat palayain. Ayan. Sa 2, 3. Kaya lang po, may again and again, may isang sitwasyon na parating sa mga tao na naging dahilan. Ayan po, na naging masaya, panandalian sila at naging dahilan para maitapon o maitaboy nila itong si dating president. Ayan o, nakatalikod. Na ito ay paikot-ikot na gumagawa ngayon ng sirkulo sa universe. Sila ay hahatulan. Kaya kung sino man po ang umahawak ng mga sitwasyon, pakaisiping mabuti. Matutwis ang lahat at mahahatulan ang lahat na may dahilan ng pagkakakulong niya. Ito ay biglaan. At ito'y parating po. Hindi galing sa kung saan, kundi galing sa sanib puwersa ng mga bansa at sanib puwersa ng universe. At pagkaguho ng mga kumalaban sa kanya. O, ano ba naman? Dahil again and again, siya po ay being guided. Paulit-ulit ko yung sinasabi. Ang clan nila ay being guided by the universe and being guided by the higher power up. Maaaring may mga nagawa man silang desisyon na nakasakit, yung sinasabi nilang mga about sa drugs, pero siguro ay may dahilan kung bakit mahal pa rin siya ng Panginoon. Ayun. Again and again po, palagi siyang iaangat ng poong may kapal. At marami na pong nagtatrabaho para siya maiuwi. At sana po'y bilisan. At delikado po ang sitwasyon dahil makakalkal ang mga taong may kinalaman sa pagkakulong po niya. Naku, Yun po ang lumabas dito. lagot na mga Kahit kababayan. makalabas or hindi makalabas, ang ating dating presidente po, may isa pong sitwasyon na mababaliktad sa larangan ng politika at ikamamangha at ikagugulat ng buong sambayanan. Bakit? Dahil ang naglitis sa kanya ay siyang lilitisin. Ang lahat ng nag-organize para siya ay litisin ay lilitisin. And may isang matinding revelasyon na magbubukas para sa katarungan at ito ay mayroong hawak na gintong pandisiplina o pambatas. At ito hindi basta-basta. Pamumunuan ito ng mga matitinding namumuno ng iba't ibang bansa.
So makakalkal ang dapat makalkal. Yun po. Again and again, yun po ang sabi sa ating dating presidente. Hindi pa naman po siya talaga totaling mawawala. Pero dahil nga po kapag tumagal pa siya doon, maaaring mag-ghost talaga ito sa depression at paghina ng kanyang katawan na maaaring mapunta sa kanyang kasawian. Pero sa ngayon naman po, okay pa po siya para sa mga naghihintay ha. Pero kailangan nga pong bilisan dahil ang katawan niya ay bumibigay din dahil nga po sa edad. At pakaingatan siya sa mga pagkain. Hindi ko alam pero ayon po dito sa tarot, poison ay delikado sa kanya. Poisonous food. Thank you po. Again and again po, natapos po ang ating pagtatarot sa sitwasyon na sana po ay mapagbigyan na upang wag nang mapunta pa sa magulong sitwasyon ng ating politika, bansa, at magkapatawaran na ng mga nakaraan upang matalakay talaga ang tunay na sitwasyon ng gobyerno natin. Ang mahalaga po, lagi nating isapuso na ang Panginoon nandito, nabantayan tayo, and always think and remember, God sent miracle every day. Salamat po. So yun mga kababayan, ano po masasabi nyo dito sa tarot card reading ni Windra Fortune kay former President Duterte? Mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video, at sa mga bagong pasok niyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.